Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Tuloy ang pagpapasa ng Senado ng mga mahalagang panukalang batas lalo na ang mga prioridad na hakbangin ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Senate President Francis Escudero, nakapagpasa na ang Senado ng 108 panukalang batas ngayong ikatlong irregular session ng 19th Congress. Mula dito, 72 ang naisabatas na kabilang ang 11 priority measure mula sa Legislative Executive Development Advisory Council. Ilan sa mga ito ang Archipelagic Sea Lanes Act, Create More Act, Amendments to Rice Tarification Law, Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, Philippine Maritime Zones Act, Academic Recovery and Accessible Learning Program Act at New Government Procurement Act. Bukod pa rito ang mga pagdinig ng Senado sa mga isyu ng bayan na nagdulot ng pagpasa ng mas marami pang panukala. Nagpasalamat naman si Escudero sa kanyang mga kapwa-senador at mga tauhan ng Senado sa kanilang tulong at pakikiisa. Sinabi niyang tututukan ng Senado ang pagpasa sa mga panukalang batas na magsusulong sa mga hakbanging pangkaunlaran ng administrasyon, poprotekta sa soberanya ng Pilipinas at ang pag-aangat sa kalagayan ng mga Pilipino. Gagawin din anya nila ang lahat para matapos ang kanilang mga trabaho bago magsimula ang kampanya para sa midterm election sa Mayo 2025 at ang pagsasara ng Kongreso sa Hunyo. Nananatiling matatag ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa South Korea sa kabila ng kinakaharap nitong isyong politikal, partikular na ang pagkaka-impeach ng kanilang Pangulo. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Foreign Affairs na hindi magbabago ang pakikitungo ng Pilipinas sa Korea matapos pagbotohan na sibakin si President Yoon Suk Yeol. Ayon sa DFA, may tiwala ang Pilipinas sa kakayahan ng Korea na resolbahin ang kanilang mga issue sa mapayapang paraan at naayon sa kanilang saligang batas. Tiwala rin anya ang bansa na maipapakita ng Korea ang katatagan ng kanilang demokrasya. Binigyang diin ng Pilipinas ang patuloy na pagbuti ng ugnayan nito sa South Korea, lalo na't ipapatupad na ang Free Trade Agreement ng dalawang bansa bago matapos ang taong ito. Inaasahang palalawakin ng naturang kasunduan ang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa sa mga industriyang tulad ng agrikultura, infrastruktura at enerhiya. Pinag-iingat ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan ng mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at National Capital Region dahil sa patuloy na banta ng lindol at tsunami. Naunang ibinalita ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na humupa na ang mga pagyanig na natuntong mula sa Manila Trench. Mula sa 55 lindol na naitala sa dalampasigan ng Ilocos Sur, isang aktibidad na lang ang naitala noong 24 at 25 ng Disyembre. Gayunpaman, pinaghahanda pa rin ng DILG ang mga lokal na pamahalaan para sa posibleng muling paglalapa ng mga lindol. Kabilang sa mga kailangang paghandaan ang pagtatakda ng evacuation route at safe zone, pagsasanay ng mga response team, paghahanda ng pagkain at tutuluyan, kagamitan para sa pag-alis ng debris at mahalagang lifeline utility tulad ng tubig at komunikasyon. Bukod pa dito, pinalanan din ng DILG ang publiko lalo na ang mga nakatira malapit sa karagatan na magbantay, magbabala at lumikas agad sakaling magkaroon ng senyales ng paparating na tsunami sa kanilang lugar. Tinatayang aabot sa 2.3 hanggang 3.1% ang maitatalang inflation sa bansa ngayong Disyembre ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Batay sa pinakahuling month-ahead inflation forecast ng Bangko Sentral, kumpara ito sa 2.5% na inflation na naitala noong Nobyembre. Ayon sa Bangko Sentral, posibleng mas mabilis ang inflation o paggalaw ng presyo ng mga bilihin ngayong buwan. Dahil anya ito sa pagtaas ng presyo ng pagkain na epekto naman ng pinsalang idinulot ng mga nakaraang sama ng panahon. Nakaapekto rin ang pagtaas ng singil sa kuryente at presyo ng produktong petrolyo. Pinipigilan naman ito ng pagbaba ng presyo ng mga produktong agrikultural tulad ng bigas. Inaasahan namang aabot sa 3.2% ang kabuang inflation rate para sa taong 2024. Patuloy na magmomonitor ang Bangko Sentral sa mga pangyayaring makakaapekto sa inflation at paglago ng ekonomiya para sa pagbuo nito ng mga polisiya sa pananalapi.
Nagpaalala ang Movie and Television Review and Classification Board sa mga operator at driver, lalo na sa mga bumibiyahe ngayong holiday, na mga pelikulang rated G at PG lang ang pwede nilang ipapanood sa loob ng mga pampublikong sasakyan. Ayon sa MTRCB, ang mga PUV na nagpapalabas ng mga pelikula ay kailangang sumunod sa mga panuntunang itinakda sa mga sinehan. Sinabi ni MTRCB Chair Lala Antonio na kailangang tiyakin na angkop sa lahat ng klaseng pasahero ang mga pelikulang ipinapalabas nila. Posible anyang makaapekto sa biyahe ng mga pasahero ang panonood ng bayolente, nakakatakot o malaswang palabas, lalo na sa mga bata. Bahagi niya ng responsibilidad nila na mapanatiling ligtas at kasiyasiya ang biyahe ng bawat pasahero. Hinimok ng MTRCB ang mga pasahero na isumbong ang mga sasakyang mahuhuli na nagpapalabas ng di angkop na uri ng pelikula. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA Headlines, nag-atin ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.